Welcome sa ating MMBC SOS or Sunday Online Worship Service. And of course, kahit po paulit-ulit kong sinasabi na kahit naman tayo ay magkakahiwa-hiwalay, no? Temporary lang naman 'to mga kapatid, ano? Kayo nandiyan sa bahay ninyo, kami po ay nandito din sa worship center natin. That's fine because still we're united in God's Spirit, di ba? By faith, we believe that God is with us. Andun pa rin tayo sa presensya ng Panginoon at ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. Di po ba? So, welcome po. I-prepare po ninyo ang inyong mga sarili sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, sa pakikinig ng kanyang salita. And of course, ihanda natin ang ating mga puso sa pagsamba sa Kanya. Because kahit po hindi tayo magkakasama man physically, but in spirit, we can worship God in spirit and in truth. Kaya kahit kayo nandiyan sa bahay ninyo, mga kapatid, wag po nating mamaliitin, yung kakayanan natin magsamba, magpuri para sa Kanya. Kung anong ginagawa natin dito sa church dati, 3 months ago, na nagsasayawan tayo, nagpapalakpakan, ang iba tumatalon-talon, tinatas ang kamay, you can do that in your house. Okay? So sabihin mo sa katabi mo, magsasamba tayo, okay? Mamaya-maya. And of course, habang po naka-online kayo, i-click din nyo yung follow, yung share, okay? You share it with your friends, with your relatives, dito sa Pilipinas o dun sa abroad, o kung nasaan man sila. So, para, alam mo yun, marami pa maka-fellowship natin online. Marami pa makarinig ng salita ng Panginoon at at the same time maka-experience ng fellowship online. Okay? So, click follow and click share. Okay? And, for our big event this month, because it is our 35th anniversary. Sabihin mo nga sa katabi mo, oy, 35 na tayo. 35 years! Mga kapatid, this is our 35th year. We experienced God's faithfulness for 35 years. At grabe, karapat dapat lamang talagang i-celebrate ito dahil, of course, di naman lingid sa kaalaman natin na talagang naging mabuti ang Panginoon sa buhay natin. One way or the other, mga kapatid, hindi natin pwedeng baliwalain yung faithfulness ng Panginoon natin sa buhay natin. Even this time of pandemic, even this time na merong crisis tayong kinakaharap. That is why ang ating pong tawag nito, ang ating theme, okay, for this anniversary, for this year, is very relatable, Sabihin mo sa katabi mo, Sabihin mo dun sa tatay mo, nandun sa sofa, nakaupo pa, So sabihin mo sa kanya, ang theme natin for this year, okay? Ang theme natin for this year is cultivating resilience in God's faithfulness. Okay? Nakuha mo yun? Ulitin natin, Cultivating resilience in God's faithfulness. That is our theme. Okay? That is our focus because yun din ang na-experience natin. And that is very true to our lives. Okay? To ourselves. Yan po, i-culminate po natin ang celebration natin on July 26. The same time pa din po, July 26, 9:30. And we'll be expecting some siguro mga videos, testimonies about God's faithfulness and experience sila sa buhay nila in time of pandemic, of quarantine, of this crisis. And of course, magkikita-kita tayo sa ating online service on that particular Sunday as we celebrate. And of course, huwag niyong kalimutan, magluto po tayo ng masarap na pagkain because we're going to celebrate. Okay? Picture na lang, para ma-share natin sa kapatiran natin kung ano mga handa natin. And, of course, huwag niyo pong kalimutan, Our theme, cultivating resilience in God's faithfulness. July 26 po yan, mga kapatid. Okay? Sabihin mo sa nanay mo, nandun sa kusina. July 26 huwag nating ipagpaliban yan, Maaga tayo gigising. Magbibihis tayo ng maayos because we're going to celebrate. Ang assignment ko po sa atin lahat, mag-selfie tayo, magpipicture-picture tayo. And we're going to have a group pic. Iko-compile po natin yung mga pictures ng bawat family. So, ibig sabihin, nakabihis ka ng maayos, Para pag-picture, pag kinumpile natin, maayos naman tayo. Okay? Happy 35th anniversary. Amen. At alam niyo po mga kapatid, every week, since last week, nag-start po
si Faith mag-upload ng mga magandang video. Last week, we watched the devotional video ni Pastor Mike Fast, and that was really great. And just recently, we watched Mar Alam devotional video, no? So it really touched our hearts, di ba? Tapos ang ganda pa ng background ni Mar, no? May mga kuli-kulisap yata yun eh. May mga gumagano'n pa sa Cavite kasi siya eh. So di ba, napakaganda ng mga sinishare po nila about their experience, and of course all of us are being encouraged, no? And expect in the next coming weeks, meron po rin po tayo mga weekly devotional from our leaders sa ating po mga kapatiran. So watch that from our MMBC Facebook page, and of course don't forget to click follow and click share, no? I-share mo 'yon kung na-encourage ka, i-share mo din para sa iba para ma-encourage din sila. Okay ba 'yon? So meron po tayong 2 celebrant sa mga darating pong araw. Well, of course, we would like to greet you a happy birthday. At yun po ay walang iba po kundi si Joseph Atim, or si Jepoy, mas kilala sa pangalang Jepoy. He's one of our worship leader, at ngayon po nasa Dubai po siya. So mabuhay po kayo dyan sa Dubai. Always mag-ingat po kayo dyan sa Dubai, at nawa ingatan kayo ng Panginoon, kayo ni Dazzle. And of course, binabati din po natin isa pa nating kapatid, si Christian Neil de Alba, ang husband po ni Nika. Isa sa mga masipag, napakasipag nito, especially nung time ng quarantine. Talagang kahit may quarantine, nagsusumikap pa rin para po sa kanyang pamilya. So sa inyo pong dalawa, have a happy birthday. May the Lord continue to bless you, and may the Lord continue to protect you and keep you. God bless, mga kapatid. Ngayon naman po mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagdako sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan po ng awitin, pagbigay sa Kanya ng pag-alay sa Kanya ng ating awitin at bilang pagsamba sa Kanyang kaluwalhatian. At nawa, mga kapatid, as we go into worship this time, ramdamin po natin yung lyrics na talagang this will be our prayer to our God. So let's prepare our hearts, our mind, our spirit in worshiping the Lord our God, the Lord Jesus Christ. So come on, let's pray. Our Heavenly Father, we just offer you this time, this day, Lord God, thinking about your faithfulness, thinking about your name, because your name means faithful. Your name means love. Your name means grace, mercy. You are our protector. You are our shield. At sa panahon na ngayon, Panginoon, na kahit nga wala itong crisis na ito, meron kami mga struggles in life, meron kami mga burdens in life, but andun ka, Panginoon, to give us strength. So Lord, as we gather today, may you calm our spirits, Lord God. May you calm our minds, our burdened heart, Lord God, so that we can come to you in spirit and in truth, Lord God, with all honesty. At sinusuko namin, Panginoon, kung ano man ang mga saloobin namin sa ngayon, sa buhay namin. At nawa, Panginoon, maging kaaya-aya ang buhay namin sa paglapit namin sa iyo, Panginoon. Nawa, tanggapin mo po ang aming alay. At sa oras na ito, Panginoon, as we gather in worshiping you through songs, may your name be lifted up. May your name be glorified. In Jesus' name, amen. So come on, MMBC, all together, let's worship the Lord our God. Magandang araw, MMBC! Kamusta po kayong lahat? Welcome po sa inyong lahat. At this morning, tayo po ay sama-samang magsasamba sa ating Panginoon. Sinabi po sa Job 28:28, "The fear of the Lord is wisdom, and to shun evil is understanding." Sinabi rin po sa Psalms 111 verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." Kami po sa family namin, we have learned that the fear of the Lord is giving respect, admiring, and worshiping the living God. Having a relationship with Him and being with Him every day of our lives. Even in the point of these challenging times na tayo po ay nasa kalagitnaan ng isang pandemya, meron po tayong isang malakas, tinataas na Panginoon sa ating kalagitnaan.
Siya po ang makapangyarihan sa ating lahat at siya po ang bahala kung ano man po ang pinagdadaanan ninyo. We will go through this because we have the Lord with us. And we thank God for this day because we will come together and worship the living God. So come on, let's worship Him. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty,
By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Magandang umaga po, o hapon, o gabi, kung saan man kayong dako ng mundo ngayon. Kasi of course, hindi lang tayo dito sa Pilipinas, meron tayong mga kapatid din nandun sa ibang bansa. Like for example, sila Jepoy, kanina binati natin. Happy birthday ulit. So nandun sila sa Dubai, sila Dasil, sila Bude, nandun din. So, and of course, iba pang ninyo mga relatives na iba nating members, nandun din sa ibang bansa. And of course, iba-iba tayo ng time element, no? But anyway, this morning I'm going to continue my series on faith, no? And natapos po tayo the last time sa buhay ni Enoch. At there's a lot of things na na-learn natin sa buhay ni Enoch. And this morning, ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin ang buhay naman po ni Noah. Okay? Si Noah, of course, kilalang-kilala yan. No Sunday school ako. Talagang isa yan sa paborito kong character kasi nakatira kami sa isang isla, sanay kami sa dagat, and sanay kaming sumakay sa bangka, no? Magaling kaming lumangoy, tumatalong kami dun sa pier. And kaya gustong-gusto ko to si Noah kasi si Noah, very known yan siya na character sa Bible dahil gumawa siya ng arko, no? So, sa mga hindi, baka di nyo pa alam yung kwento tungkol kay Noah. Siya po yung gumawa ng arko, no? Kauna-unahang tao na actually yung arko nga, sabi sa mga pag-aaral, hindi talaga siya masabing barko o boat o bangka kasi actually yung kanyang pagkaka-build ay para lang actually siyang shoebox eh. So para lang siyang kahon. More on siya, para siyang barge. No, sa panahon natin ngayon, parang barge lang siya. Sa probinsya nila Pasarod, may mga barge din diyan eh, nagdadala ng anong tawag nun, mga generator, di ba? Sa mga kuryente, ganyan. So, it's more of a barge, no? Hindi talaga siya barko. Pero, actually, yung picture na nandito nalagay ko sa PowerPoint, para pa rin siyang bangka. Kasi yun na yung known, Yun ang known na picture of an ark. Pero nakakatuwa dito sa Magandang Balita Biblia, yung ginamit na pangalan ng arko is daong, no? Sabi ko, nakakatuwa, no? Parang malalim siguro to na Tagalog. Pinagawa ng daong si Noe. Okay? But anyway, it's an ark. Now, ang passage po natin ay matatagpuan, of course, sa Hebrews 11. Diyan po tayo kumuha ng inspiration sa book of Hebrews 11. At ang particular verse about Noah will be found in Hebrews 11 verse 7. At sabi po doon, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Interesting din yung version ng Pinoy, Pinoy version. Dahil sa faith, pinakinggan ni Noah ang warning ng Diyos tungkol sa future na hindi pa niya nakikita. Sinunod niya ang Diyos at gumawa siya ng barko para maligtas siya at ang buong pamilya niya. Dahil dito, hinusgahan ang mundo at kinilala si Noah na matuwid dahil sa faith niya. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos na buhay, kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito, Panginoon. At hinihiling po namin ang iyong pag-guide sa bawat isa, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. At nawa, Panginoon, yung matutunan namin sa buhay namin patungkol sa buhay ni Noah ay talagang maging inspiration namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. At yun din po, Panginoon, ay talagang magdulot sa amin ng encouragement to really hear your voice and obey you, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So basically, mga kapatid, what we're going to talk about this morning or this day is about obedience with faith. Okay? At highlighted po doon sa kwento ng buhay ni Noah, yung pag-obey niya
sa Panginoon. And of course, if you want to know more about the details about this story na pinaghugutan ng Hebrews 11, ay nandun po yan, matatagpuan nyo po yan sa Genesis 6. Particularly in Genesis 6 to 9, chapter 6 to 9. So, of course, andun ang pinaka-detail niya, saan nagsimula yung kwento ng bakit siya naggumawa ng arko, bakit nagalit ang Panginoon, nandun lahat yun, At in fact, very known itong kwento ni Noah na meron ng isang just recently, about 5 to 6 years ago, merong isang writer na nagsulat ng buhay ni Noah, at ito ay isinapelikula. Ginawa na movie. At ang title, hindi na lumayo. Noah yung title, very obvious. Pero yun nga lang, nung pinanood ko uli, habang inaaral ko to, pinanood ko uli, hindi siya ganun ka, masasabi ko inspired by the story of Noah. Kaya ako masabing inspired kasi hindi naman talaga ganun ka accurate according to the Bible. Okay? So if you want to watch that, pwede nyo i-search, baka meron pa mga copy niyan, baka meron sa internet. So pwede nyo mapanood. Ang starring dito, gusto ko yung bida noon, si Russell Crowe. Okay? Isang magaling na batikang artista din yan. Ang galing din ng pagka-portray niya doon. Pero hindi siya, marami kasing tinanggal. Pag binasa niyo yung Genesis 6 to 9, tapos pinanood niyo yung movie, marami siyang tinanggal yung writer, marami din dinagdag, And maybe for some reason, iba doon mga artistic expression siguro, So dapat tingnan, magbe-base ka pa rin kung ano yung nasa Bible, So, pero now let's move on. Sino ba to si Noah? Alam niyo ba si Noah? Si Athena, ito na trivia na naman. Si Athena talaga palagi na alala ko. Si Noah po is pang-10 generation po siya from Adam. Okay? He is the son of Lamech, na anak ni Methuselah, na anak ni Enoch. Okay? So, di ba galing tayo kay Enoch last time? So, si Enoch, anak niya si Methuselah, na the oldest man ever lived. 969 years old pa, ang bihira. Tapos si Methuselah nagkaanak na pangalang Lamech, at si Lamech nagkaanak na pangalang Noah. Ayun, so kita nyo ng continuation, galing dun sa hugot natin sa buhay ni Enoch. So ibig sabihin, si Enoch, nalilito na ako. Si Noah ay apo sa tuhod ni Enoch. Ayun. Kasi may sa Pinoy, ganyan Sa mga Western culture, wala naman mga ganun-ganun, Meron ba silang ganun? Sa kanila, puro great-great-great lang. Great-grandfather, great-grandchildren. Sa atin, talagang apo sa tuhod, apo sa kalingkingan, ano pa ba? Apo sa hinlalaki, may mga ganun ba? But anyway, si Noah ay apo sa tuhod ni Enoch. And of course, yun nga, he's the one who built an ark. The ever first and only person who built an ark. Okay? He is 500 years old when he was called by God to build an ark. And he built an ark more or less about 75 to 100 years. Binuild niya po. So, kapatid, isipin mo na, 500 years old, nag-carpentry, gumawa ng arko, at ginawa yung arko for more or less 100 years. Pambihira, At wala, Pastor Win, di ba? Wala namang profile doon na architect ba to sino? Wala Karpentero ba to? Wala. Pero siyempre, yan na nga, makikita natin later on na kahit hindi na binanggit yung kung gaano siya kagaling na karpentero, the point doon is parang hindi niya to gawain siguro kasi wala naman sinabi na expert siya sa carpentry, whatever, pero sumunod siya sa Panginoon. Later on, makikita natin yan. Now, let's go to the background of the story. Sabi ko kanina, makikita natin sa Genesis 6. Starting from Genesis 6, mga kapatid, makikita natin ang condition ng buong mundo during the time of Noah. Ito, sinamarize ko na lang. Later on, pwede niyong basahin sa inyong Bible. Starting from verse 1, sabi doon, makapal na ang tao sa daigdig. Sabi din sa magandang balita, Biblia. Makapal na, ibig sabihin, overpopulated. Sobrang dami na ng tao. Tapos, in verse 2, binanggit doon,
rampant yung sexual perversion. So in verse 2 also, mga demonic activity, common na common during the time. Verse 5, constant evil in the heart of man. So grabe yung mga gawain ng mga tao noon. So, parang wala na silang pwedeng gawin kundi kasamaan na lang. No, parang natural na lang sa kanila yung gumawa ng kasamaan because the evil, they have an evil heart, the constant evil is in their heart during that time. Tapos in Genesis 6:11, widespread corruption and violence. It was mentioned there. So makita natin mga kapatid na kung gaano katindi yung kasalanan ng buong mundo sa panahon ni Noah. And it was even mentioned in the book of Matthew, and I'm going to read it in Matthew 24:37, 38 to 39. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days, listen to this, for in the days before the flood, people were eating, drinking, marrying, and giving in marriage up to the day Noah entered the ark. So, balik muna tayong konti. Si Noah, di ba, alam mo, in chapter 6, verse 6 ng Genesis, sabi po doon, kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Okay? Ang Panginoon mismo, kinalungkot niya na anong ginagawa ng mga creation ko na to? Siya mismo, kinalungkot niya yung nangyayari. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, even in our days right now, hindi po nasisiyahan ng Panginoon pag mayroong mga kasamaang nangyayari sa buong mundo. Okay? Even in this pandemic, do you think natutuwa ang Panginoon dahil may mga namamatay? I don't think so. Okay? Tapos may mga mga masamang loob na tao na they would take advantage pa of the crisis to make a crime. I mean, di ba? Grabe, We heard a story, a report, in fact, hindi lang to kwento-kwento, na may bata, dalawang kabataan, anong tawag nito? Naabutan ng curfew, so tatawid ng checkpoint. Akala nila magbabagandang loob yung pulis para ihatid sila. Pero nirape pa sila, di ba? And then later on nga, nag-report yung bata, after kasi wala na, maluwag na, wala nang pwede nang lumabas. Nag-report siya sa police station and they were asking na sana may escort sila pa uwi. They were denied. Pag uwi nila, tinambangan sila. Pinatay. Napatay yung isa nakatakas. So, I mean, di ba? Sa tingin nyo, natutuwa ang Panginoon sa mga Of course not. Hindi kinatutuwa ng Panginoon yan. And then, balik tayo sa kwento ni Noah in Genesis 6. Sabi po doon, kaya ikinalulungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipurin ko rin lahat ng mga hayop at mga ibon. Itong matindi, the saddest, siguro ito na yung the saddest verse of passage in the Bible. When God said, bakit ba nilalang ko pa ang mga tao? Grabe, Genesis, ito mga kapatid, nasa 10th generation from Adam. Ganun nakarampat ang kasamaan. Okay? At sabi nga sa Matthew, hanggang sa pumasok si Noah sa ark, ganun pa rin ang gawain nila. Ganun, parang wala man lang silang, of course, ang laki po ng arko, kung familiar po kayo, pinakamalapit dito na stadium, Amoranto. Okay? Isipin nyo na lang ganun kalaki. Okay? Kung kayo nakapasok sa Araneta Center, malaki pa dyan. Obviously, people can see Noah na ginagawa yun. And may mga commentary na pinagtawanan pa nga daw si Noah. Possible naman talaga yun. Hindi na nabanggit yun sa Bible pag binasa mo. Pero it's possible na, of course, magtataka sila, question sila, na bakit mo ito ginagawa? I remember may isa pang movie, yung sino ba yun? Si Jim Carrey, na naging Diyos siya, pinagawa siya si Jim Carrey ba yun? Anyway, pinagawa din siya ng art. So, ito mga taong to, dead ma lang sila, Dead ma lang sila sa warning ni Noah. Of course,
possible na nagtanong sila, "Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba?" Sabi niya, darating, probably, sinabi niya, darating ang lupit ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbaha. So, possible na winarn niya lahat ng tao. Pero wala nangyari. No? Dined ba lang siya. May warning na nga, pero hindi pa rin nila pinansin. In Matthew 24:39, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son. So, actually, meron na ditong warning up to our time. Sinabi na rin dito na ang pagdating ng Son of Man ay parang baha na nangyari sa time ni Noah na bigla na lang na mangyayari ito. No? Pero pwede ba natin sabihin na grabe naman pala, lupit naman pala ng Panginoon? Isipin mo, hindi man lang tayo, gugulatin niya lang pala tayo. No, alam mo, hindi nang gugulat ang Panginoon kasi ever since nga, sa time pa lang in the book of Genesis, God has been warning humanity, all creation, na magsisi, magbalik loob sa Panginoon, magtumalikod sa kanilang mga kasalanan. But, nagkakaroon ng cycle, din makasalanan pa rin ng tao. In this particular verse, they were unaware until the flood came. Alam mo, sa totoo lang, God is patient. God is patient and He doesn't want anybody to perish. Sa totoo lang, Ang tagal nga, kung titinan nga natin, ang tagal ng Panginoon naghintay sa kanila. Kung i-compare na lang natin sa life ni Methuselah, pambira, 900 years, na nabuhay si Methuselah. And yet, for those time, naabutan niya pa actually si Noah. Ito palang kinagulat ko rin to nung naaral ko to. Methuselah died, hindi na siya nakasama doon sa arko ni Noah. So, most probably, may mga research na most probably kasama siya doon sa flood na nag-perish. Sabi naman ng iba, maybe before the flood, right before the flood, ay namatay na siya. No? But anyway, ang lang doon, pag tinignan mo timeline, in fact, it was prophesied na sa death ni Methuselah, someone will follow. No? So, parang connected talaga Anyway, that will be for another day. No? So, ang nangyari sa mga taong to, it seems like nagkaroon sila ng apathy in their hearts. No? Pag sinabi nating apathy, it is about lack of interest, lack of enthusiasm or concern. At nakakalungkot na nawalan sila ng interes sa Diyos at sa gawain ng Diyos. They keep on sinning. Gawa sila pa rin ng gawa ng mga kasalanan. In fact, pag binasa nyo nga yung Genesis 6-9, talaga na-narrate doon yung mga offense ng tao sa Panginoon na hindi nga yung kinatuwa ng Panginoon. So they missed na meron mas mahalaga kaysa sa kung anong meron sila during their time. Okay? At description doon, grabe yung ginawa nila. Basta pure evil sa paningin ng Panginoon. At hanggang ngayon, na-mention ko na kanina, hanggang ngayon, may mga nangyayari pa rin ganun, may mentality pa rin ang karamihan sa atin na, matagal pa naman ang Panginoon dumating, sige, okay lang. So there's no sense of urgency to repent, there's no sense of morality, there's no sense of eternity. Kaya nga merong ibang prinsipyo na, minsan ka lang naman mabubuhay. Gawin mo na. Minsan ka lang naman andito sa mundo, magpakasasa ka na. So, nakalungkot. Kaya hindi naiiba po, mga kapatid, yung nangyari sa Genesis, sa panahon natin ngayon, sa totoo lang sabi na nga sa bungad pa lang, makapal na ang tao sa digdig. Nung time na yan how much more ngayon? Kung pag-usapan ng overpopulation. Okay? Sabi doon, marami silang anak na babae at mga ito ay magaganda na makita sila ng mga anak ng Diyos at mga ito ay pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. So, sexual perversion. Sa panahon ngayon, dahil pa rin ganyan mga kapatid Di ba? Sabi nung sa bataan tayo, di ba? Check. Corruption. Check. Injustice. Check. Diba? Constant evil in the heart of man. Check. At maraming iba pa. Mauubos ang oras natin kung i-mention natin lahat yan. But we can see the parallelism. We can compare.
na parang dapat talaga, no, kagaya ng warning ng Panginoon sa tao nung time ni Noah. Patuloy yung warning sa atin na magbalik loob sa Kanya. And a lot of us actually, we tend to compromise. Minsan, nakakalungkot, nakikisali pa tayo. No? Nakikisali pa tayo. For some reason, maybe dahil minsan napipressure tayo. Yung iba, I heard a lot of stories na, ba't ka naglasing? Hindi kasi, andun na kasi, nakakinahiya na ako sa barkada ko eh. Nag-birthday kasi, so, yun, nakalimot na ako. Di ko na naman nangyari. Maybe sa stress din. Maybe dahil nainggit. Alam mo yan, minsan, in fact, sabi ni si Asaph, merong isang sinulat si Asaph, no? Ito, nangyari sa time ni Asaph, kasi sinulat niya, na nangyayari sa buhay natin ngayon. Alam mo, later on, balikan ko yung verse, pero nabasa ko yung one time. Sabi niya, bakit yung masasama? Sila pa yung matataba. Bakit yung masasamang tao? Sila pa yung mayayaman. No? So nagko-complain siya. Naglalament siya sa Panginoon. And sometimes, ganun din tayo. Nakakaramdam tayo ng ganun. To the point na naisip natin, sige, magpakasama na rin lang ako. I remember nung nag-aaral pa ako, siguro makaka-relate kayo dito, nung nag-aaral pa ako sa college, no? Even in high school, no? May mga kaklase akong mahilig mga opya. Tapos sila pa yung yung teacher namin, tuwan-tuwa pa sa kanila, grabe, ang galing talaga nito. Pero sabi, isip-isip namin, hindi, nangopya lang naman yan eh. Tapos sila pa mataas ang grade, di ba? So, kaya minsan parang, mangopya na rin lang uli ako sa susunod na exam para pare-pareho na kami. Total, ganun-ganun din lang naman pala eh. So, tabla-tabla na lang, parang ganun, So, I'm pretty sure, ng time ni Noah, hindi lingid sa kay Noah yung nangyayari sa buong mundo. In his environment, sa kanyang surroundings, witness siya sa pangyayari sa buong nation niya o sa buong community niya. Nakita niya yun. But for some reason, si Noah po mga kapatid, here's interesting a point. Si Noah po hindi nag-compromise. Kahit matindi na siguro yung pressure, kahit matindi na yung temptations, kahit mataas na yung stress level, he did not compromise. So when God called him in verse 13, maaring hindi niya kinagulat. Maaring hindi niya kinagulat nung sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao, ang buong mundo, dahil sa kanilang kasamaan. Lilipulin ko. Magugunaw ang buong mundo. So, siguro kay Noah, hindi niya yung kinagulat. Kasi parang siguro para sa kanya, mukhang may punto naman ng Panginoon. No? Sa tingin niya, siguro deserve lang ng buong mundo yun. Kasi nga, di ba, just ang Panginoon. And siya lang ang nakitaan ng Panginoon na righteous during the time. At makikita natin yan in verse 9. Now, yun nga, sabi ng Panginoon, I am going to destroy both them and the earth. Siguro, response ni Noah, okay. Pero sabi ng Panginoon, di natapos doon. Make yourself an ark. Sige, sure. Pero bigla sa siguro teka, ano yung ark? Kasi nga, wala pa namang ark nun. Di ba? Tapos siguro sabi ng Panginoon, gugunawin ko ang buong mundo sa pamagitan ng baha. Ano yung baha? Magkakaroon ng storm, ng bagyo, matinding bagyo. Ano yun? No, kasi talagang wala. Weird ito lahat kay Noah. Wala pang ulan noon. Meron lang mga mist siguro, no? Nag-evaporate, ganun. Pero wala pang experience ng storm during the time. So, wala silang idea. But, yet, anong response ni Noah? Weird sa kanya lahat ng bagay na ito, bago itong kaalaman sa kanya. Hindi niya pa na-witness, hindi niya pa nakita. Wala siyang experience whatsoever. Wala pa ng Google na pwede niyang i-research art. Google search. Okay, yan palang art. Wala pang ganun mga kapatid. Wala pa siyang napagtanungan. Pero yun ang command sa kanya ng Panginoon. Now, how did Noah respond? He respond by faith. No? Naniwala lang siya. Sumampalataya lang siya by faith. Okay? Kasi nga, definition natin ng faith, di ba? Naniniwala ka sa bagay na kahit di mo pa nakikita. Pinapaniwalaan mo na.
Now let's go back, sabi sa Genesis 6, 5-6. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on earth, and that every inclination of the thoughts of the human hearts was only evil all the time. The Lord regretted that He had made human beings on the earth, and His heart was deeply troubled. Sabi doon, how great the wickedness of human race. Every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. So the Lord regretted that He had made human beings on the earth, and His heart was deeply troubled. Now here's the amazing part of the passage. Sa kabila po ng wickedness ng buong mundo, merong isang taong kakaiba. Okay? Merong isang taong namumukod tanging nilalang. At yun na nga po mga kapatid, si Noah. Because in verse 8, Genesis 6:8, it says there, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Sa Tagalog version, sa mga nilalang niya'y si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. At hindi mga kapatid. Siya lamang. Only person in the whole population during that time. Remember, di ba, sinabi sa verse 1, overpopulated na ang buong mundo, and yet there is one person na nagbigay ng, alam mo yun, naging kalugod-lugod sa Panginoon. In fact, the very first time, it was the very first time grace was mentioned here in this passage. No, later on, makikita natin, madalas na itong binabanggit. Pero sa verse na ito, dito pa lang po ito nabanggit. No? What does grace means? Okay? Ano ba ibig sabihin ng grace? Okay? Grace means leaning towards. Okay? It is about demonstrating how God inclines or extend Himself towards people. Siya yung umaabot. Okay? Siya yung nag-reach out to show favor. Reaching out to people. It is about giving Himself away. Okay? Hindi dahil deserve mo, hindi dahil deserve natin ang grace, kung hindi dahil gusto niya itong ibigay, kahit hindi natin deserve. Alam mo yung experience na makita mong galit na galit yung isang tao, pero sa tingin mo sa kanya, meron pa rin kabutihan. Okay? Yun po ang na-experience ni Noah. No? Pinakita sa kanya ng Panginoon, galit ako sa buong mundo. And yet, Noah found grace in God. That is so amazing. Naintindihan niyo ba yun mga kapatid? Ba't umabot sa ganon na si Noah, makita niyo yung grasya sa kabila ng judgment ng Panginoon, ng wrath ng Panginoon, ng galit niya. No? You know what? The same with Enoch. In fact, sabi din, Noah walked with God. Okay? Ganon, meron silang ganong ka-close relationship si Noah at ang Panginoon. No? Ganon na experience ni Noah sa Panginoon. No? Kaya sa kabila na gustong lupigin ng Diyos ang buong mundo, nakita niya yung grace. Nakita ni Noah ang grace sa mata ng Panginoon. And for you, for us to have that kind of understanding. I mean, di ba? For him, kakaibang tao siya. No? There must be something going in between the two of them. Between Noah and God. No? Sa tingin ko, ganun ka-confident si Noah because they have an extraordinary relationship. No? Supernatural relationship ang involved sa kanilang dalawa. And because of that, you know what happened? Noah found favor from God. Hindi siya nakasama sa mga taong mamamatay sana dahil sa kanilang wickedness, dahil sa kanilang kasamaan. Na-spare po si Noah kasama ang kanyang family. Ganun katindi ang grace ng Panginoon na nakita ni Noah sa Panginoon. Sabi ni Mark F. Rucker, isang author po ng The Genesis Flood, it is not by mistake that first occurrence of the word grace in the Bible should come in the narrative of the flood. The greatest display of judgment the world has ever witnessed. The tumultuous judgment of the flood stands at the beginning of the Bible to what? To provide the necessary setting for God to demonstrate His grace. At hindi. Noah is undeserving but he finds favor with God. No wonder dito unang nabanggit,
Na sa kabila ng alam mo yun, pwedeng ng pwede nang parang i-reboot na lang ng Panginoon lahat, wipe out na lang lahat, and yet because of one man, dahil sa isang tao nakitaan ng Panginoon, na-extend niya yung grace niya. Grabe. And even Noah, sino ba si Noah? Sino ba si Noah during that time? And yet, God looked at him with righteousness. I mean, nobody, kahit sa atin, nobody among us deserves God's favor. Okay? In fact, we deserve death. What we deserve is death because we are sinners. We are sinful being. Sabi sa Romans, di ba? Ano sabi sa Romans? For the wages of sin is death. Final yun. Pero buti na lang po mga kapatid, sa grasya ng Panginoon, sa grace ni Lord, niligtas niya tayo. No? The same way na in-apply ng Panginoon, na nakita niya si Noah, at nakasama pa yung nakasama pang ang kanyang family, kanyang wife, 3 anak at ang mga asawa nito, So very 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 specific yung tawag nito, yung instruction ng Panginoon, pumasok kayo sa arko, So kung just imagine kung nabatigas sila ng loob, anong arko yan? Baliw ka ba? Ano ka na yata nababal na sira ka ng ulo. And yet they just obeyed, They just obeyed in faith. Sabi sa Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. So, remember mga kapatid, gift is something that we don't earn. Diba? July na, mid-year na tayo ngayon. Parang ilang months na lang, Christmas na naman. Pwede ko alam paano tayo mag-Christmas party nito. Pero pag pinag-usapan mga regalo, mga ganyan. Gift is something that you don't earn. Okay? It is freely given. Okay? It is given freely. Binigay yan na walang kapalit. At minsan minsan makakatanggap ka ng regalo na parang for example, may isang beses nakatanggap ako ng regalo na parang nahiya akong tanggapin kasi parang di ko naman deserve, parang ang ganda-ganda naman ito, ang mahal-mahal, so parang ayaw mong gamitin, natago mo na lang, tapos parang nagtanong ka pa, sigurado kayo bibigay mo sa akin to? Di ko naman deserve to. Pero same as the grace ng Panginoon. Now, here are the probable reasons why in the first place he found grace in the eyes of God. Sabi sa Genesis 6:9, Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. So, sa Magandang Balita version, napakabuting tao ni Noe. Siya na lamang ang natitirang matuwid ng panahong yun, palibhas ay namumuhay na kasama ng Diyos. So makita natin mga kapatid, ang relationship ni Noe sa Panginoon at siguro yung pagiging consistent niya in obeying God, naging righteous siya, naging blameless siya in his generation. So among all the people in the earth, siya yung blameless siya. Okay? So when he found the grace in God's eyes, he was declared righteous and blameless and he walked with God. Okay? Now, punta na tayo dito. How did Noah express his faith? Makikita natin, very obvious. When God told him, you build an ark, he built an ark. Okay? Sabi nga sa verse 7, di ba? By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, in other version, with reverence, okay, in reverent, he built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. So, mga kapatid, when God told Noah, Noah was moved with godly fear. Kasi nga, alam niya yung Panginoon, powerful to Diyos pa to ng mga naunang generation ko, ng lolo, ng tatay ko, ng lolo ko sa tuhod, hanggang kaduluduluhan, 10th generation siya. Alam niya na mga kapatid Now, how did Noah express his faith? Very obvious mga kapatid. He put his faith into action. Okay? He put it into action. Sabi nga sa verse 7,
By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Kita natin dito mga kapatid that Noah was moved with godly fear. No? As in other version nga sabi doon, in reverence. Okay? At nagresulta po ito, nagresulta nito ay sumunod siya at gumawa siya. Okay? He acted on it. His faith moved him to do according to all that God commanded him. Every details of it, sinunod niya. Alam mga kapatid, ito yung interesting sa story na to. Kasi when God commanded him to do something, no, na hindi niya nga alam, hindi pa familiar, wala siyang kaalam-alam sa kung ano man yung pinapagawa sa kanya, ang Panginoon na rin ang nagbigay ng detalye kung paano niya ito gagawin. Ano? It says there, mababasa po ninyo yan dito sa Genesis 6. Tingnan natin ha. Ayun, Genesis 6 verse 14. Kitang-kita dito. Okay. Kaya pumutol ka ng kahoy na sipres at gumawa ka ng isang daong na may mga silid. So, gumawa ka daw, tapos may mga rooms. Pati mga rooms, in-specify yun. Pahiran mo ng alkitran ang loob at labas. Oh. Kita mo mga kapatid, in the Old Testament pa lang, nakakatuwa, kasi meron na palang alkitran, no? Di ba? Na-introduce ng alkitran, no? Sa probinsya, ginagamit yan sa, sa mga kalsada, sa mga spalto. At actually, hanggang dito naman sa syudad. Tapos, dati nakikita ko yan sa mga bubong. Madalas yan sa mga bubong para pang waterproof, okay? So pinapahiran yung mga bubong ng alkitran. Dito naman sa siyudad, sa Quezon City, di ko napansin yan dito sa mga bubong. Ang naabutan ko na dito, medyo social kasi, elastomeric, okay? No, yan ang kailangan ngayon namin dito sa sa compound kasi ngayong maulan, may mga tumutulo na, no? So kailangan namin na maayos yung bubong dito. Now, going back, he chose to obey God. Kitang-kita po doon. Very obvious. Kahit siya na lang ang kakaiba sa lugar nila, siya lang mag-isa ang pwedeng gumawa. Of course, katulong ng kanyang family. But remember this mga kapatid, he's not even an engineer. He's not an architect. Or hindi siya, come on, hindi naman nasulat doon na magaling siya karpentero. At lalo na, hindi rin siya kapitan ng barko. Paano na kung bumaha na, mataas ng tubig? Paano niya na-navigate, no? But siguro, hindi naman kailangan navigate yun. Kailangan lang talaga magpalutang-lutang yun. That's it, di ba? And here's one thing na pwede pa natin pansin mga kapatid. He built it for 100 years. Could you just imagine? 100 years mga kapatid. Hindi lang to 2 weeks, 1 month, 2 months na kinonstruct o 7 months. Ngayon mag-build ka ng isang bahay, abutin ka ng mga, depende sa laki ng bahay, siguro. Pinakamabilis na dyan, 8 months, no? Or, I don't know. Itong building daw natin, pag ginawa to, mabuti ng mga almost 2 years, no? So sayang nga kasi we're about to start na sana ng construction. Pagpaplano na sana this year, and by the end of the year, tinitingnan sana natin na mag-start na construction. Kaso because of the crisis, na-delay yun. So we're delayed already for 4 months. And well, tingnan natin kung anong pwede natin gawin the next few months, no? The next months to go. So, but anyway, going back, ginawa niya yun 100 years. Binild niya ang ark ng 100 years, more or less, no? Para sa kanya, di ba? Ba't niya ba kaya ginagawa to? Ano ba yung ark? Ano ba yung storm of flood na mangyayari para matakot siya? But you know what? Because of faith, he just obeyed God. No? Lagi natin tatandaan yan, kapatid. Isang katangian ni Noah, okay? Dahil sa kanyang pananampalataya, sumunod siya sa Panginoon. And you know, our faith is always validated by our actions. Faith is not just mentally agreeing to something, but acting upon what you believe to be true. At of course, kay Noah, alam niya talaga, Panginoon nagsalita. Totoo talaga yon at naniwala siya. Okay? Without any doubt. And the fear of Noah enabled him to overcome the fear of what others might say. Okay?
After siya binigyan ni Lord ng instruction, sinunod niya lahat yun. Okay? Kaya mababasa natin in Matthew 6:22, Noah did everything just as God commanded him. In Genesis chapter 7 verse 5, and Noah did all that the Lord commanded him. So, alam mo, sa totoo lang, sometimes faith doesn't make sense. Okay? Doing something, no? It doesn't make sense. Okay? Kaya nga, may mga taong dahil pagsunod sa Panginoon na pagkakamalang, parang nababaliw ka na ba? O ba't ang corny-corny mo naman? Para yan lang, no? Para konting dukot lang naman, konting corruption lang naman. Grabe ka naman, di ba? But you know what? Faith doesn't make sense without God. Okay? But with God, it is utterly reasonable. Kaya ang tanong ko sa atin lahat, Panginoon, included ako dito, no? Kumusta ba yung pagsunod natin sa mga utos ng Panginoon? Sa mga gusto mangyari ni Lord sa buhay natin, are we still obeying it? Ginagawa pa rin ba natin yun? Ha? Are we still happy obeying God? What He wants in our lives? In our decisions? In our family? In our finances? Kapatid, kumusta yung pagsunod mo sa Panginoon in terms of your relationship? Kumusta yung pagsunod mo sa Panginoon in terms of your finances? Ha? Inuuna mo pa ba siya? Kumusta ang pagsunod mo sa Panginoon in terms of your devotion, of your worship? Siya pa rin ba ang priority natin? No? Baka kailangan natin mag-reality check kung anong level ang pagsunod natin sa Panginoon. Anong level ang ating faith sa pagsunod sa ating Panginoon. Malaki po kasi ang epekto ng pagsunod o di pagsunod natin sa Diyos. Malaking epekto nito sa buhay natin. And our personal decisions affect our whole life. And most of the time nga, no, hindi lang nga ang sarili nating pamumuhay, kundi nakaka-apekto din ng mga desisyon natin sa mga taong, your families, no? Mga taong mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, no? So, kaya very important mga kapatid ang ating decision making, no? Especially yung pagsunod natin sa Panginoon. Very important po yan. Malaking effect niyan, no, sa atin at sa ibang tao. Now, kaya makita natin in the next few minutes, the results of disobedience, makita natin ano bang naging resulta ng pag-obey ni Noah, no? Because of his faith, he obeyed. Anong epekto nito? Anong naging resulta? Number one, let me tell you this. The first result is that his family was saved because he obeyed. Could you believe that, ano? Hindi lang siya ang na-save, no? Siya ang na-declare na righteous, but because of his obedience and faith, kasama ang kanyang family ay naligtas. Babasahin ko po sa inyo sa chapter 7. Sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa daong sa lahat ng tao'y sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Okay? So pinapasok ng Panginoon, nag-utos ang Panginoon na dalhin ni Noe ang kanyang buong family sa loob ng ark. At sila din po ay naligtas. 8 people were saved. Noah, his wife, 3 sons and their wives. Okay? So mabuti na lang kapatid. Nag-obey si Noah. Okay? Sabihin mo nga sa nanay mo, nandyan o katabi mo, sabihin mo sa kanya, buti na lang ma. Nag-obey si Noah. Di ba? Kaya kailangan natin talaga mag-obey. Ha? Mar, mag-obey tayo. Okay? Dan, no? Mag-obey talaga tayo, Dan. No? Okay? Second result, because of his obedience, he became an heir of righteousness. Siya ay kinalalang matuwid. No? He received the standing of being righteous in God's eyes. Dahil sa kanyang pananampalataya, kaya siya naging pleasing sa Panginoon. Okay? Oh, talagang grabe kapatid, ano? Yung mapabilang ka lang sa mga taong righteous, ibang level yun. Tinan mo katabi mo. No? Righteous ba yan? No? Alam mo, by the grace of God, pag tinignan tayo ng Panginoon, He looked at us as righteous people. Dahil yun sa grasya. Pero tayo, pag titingin tayo sa kapwa natin, kapatid, wala tayong makitang righteousness. Kasi bakit? Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. But because of the grace of God, we are righteous. Okay?
Kaya tayo naging righteous. Na-receive, natanggap natin ang katuwiran ng ating Panginoon. And going back, no, si Noah, no, he became an heir of righteousness. No? Natanggap niya yun, mga kapatid. And the last result, ito na yung pinaka why in the first place we're going to obey God? Why in the first place we're going to have faith in our God? No? Ito yung naging resulta sa pagsunod ni Noah. God was glorified. Towards the end of the story, we can see that the Lord was pleased and in fact made a covenant with Noah. Natuwa ang Panginoon sa pag-obey ni Noah sa kanya. And alam mo, I don't know, sa tuwa siguro ng Panginoon o dahil na-honor siya, na-glorify siya, ito yung binigay niya kay Noah. God made a covenant with Noah. In Genesis 7:21 to 22, it says there, "The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, Never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood." Isipin mo, andun pa rin yung evil, Pero sabi ng Panginoon, isasantabi ko yan. Okay? Even though every inclination of the human heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creatures as I have done. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Kapatid, this passage actually is somehow prophesying the event na ipapadala si Jesus as the Messiah, as the Savior, para i-cover niya yung kasalanan ng tao, i-cover niya ng kanyang dugo into salvation. Okay? Kasi sinabi ng Panginoon dito, hindi niya nagugunawin ang tao, kahit makasalanan pa, kahit may inclination. Ibig sabihin, we cannot do something great Para tayong merong default na talagang gagawa tayo ng kalokohan Pero sabi ng Panginoon, never again. Never again. Pero alam mo, talon tayo sa future from Genesis, from that passage. Totoo po yun, mga kapatid. Hindi na uli ginunaw ng Diyos ang sangkatauhan. Dahil sa kasalanan. Alam mo sinong namatay para doon? Si Jesus Christ. Lahat ng galit ng Panginoon, yung judgment niya, pinataw niya na kay Jesus Christ para lang ma-save ang sangkatauhan. That's why the ultimate sacrifice for our sinfulness is Jesus Christ. So dito, nagparamdam na ang Panginoon. Parang, alam mo yun, pinaparamdam niya na, pinapakita niya ahead of time. Sa time pa lang ni Noah. Now, as we conclude, let me just go back to the word obedience. Okay? Napaka-importante po kasi mga kapatid, ang obedience sa buhay natin. Now, what is obedience? Obedience, sabi sa dictionary, obedience is the state or quality of being obedient. Yung pagsunod. Logical naman Obvious yun The act or practice of obeying. Okay? Sa military nga, it is a dutiful or submissive compliance. Kaya sabi ni Kim Cho, dapat mag-comply tayo. Para tayo ay pwedeng lumabas. Especially nung kainitan ng quarantine. Ngayon, medyo lumuwag na, ang dami na tuloy naglalabasan. The moral virtue that inclines the will to comply with the will or another who has the right, the will of another who has the right to command. Obedience is virtue that teaches us to be humble. The spirit of obedience helps us to shed our ego and our pride. Alam mo sa totoo mga kapatid, most of the time, the problem that we do not obey is that we have an ego or pride. Kaya tayo may problema dyan Pag may mga taong gusto kang utusan, ayaw mong sumunod, kasi minsan dahil lang yan sa pride mo Tama ba? Tanungin mo nga yung nasa likod mo. May pride ka ba? Okay? Tingnan mo sa bahay. Mag-uutusan, di ba? Ikaw maghuhugas ng pinggan. Ba't ako? Mas matanda ako sa'yo, ba't mo ako utusan? Di ba? May mga ganun tayong senaryo sa bahay Di ba? Kindatan mo nga yung kapatid mo, baka
Baka siya maghuhugas ng pinggan mamaya. Okay? Ikaw na magligpit ng ng higaan natin. Ba't ako? Ikaw ang huling gumising Oh, di ba? May mga ego kasi tayo kaya most of the time it's very hard for us to obey. No? But sabi nga ni Benjamin Franklin, let the child's first lesson be obedience. So nakita ni Benjamin Franklin ang importance ng obedience na kailangan daw yun ang una nating itinuturo sa ating mga anak. No? So kaya Kelly and Joshua ituturo nyo kay JK, mag-obey. Okay? Pag nanganak na si Janina o RJ and Janina, pag nanganak na kayo, first lesson, obey. Okay? Okay ba yun? Kaya kayo, Disney and OY. Malapit-lapit na. Kaya paglabas ng inyong baby, first lesson, obedience. Okay? Obey. Kaya sabi ni Benjamin Franklin, okay? Let the child's first lesson be obedience, and the second will be what thou wilt. Okay? So, anong gusto mo? Ito, realidad meron kasi tayo mga kailangang sundin sa ating buhay, mga kapatid. No? Let me cite some example. Obedience to the law. Okay? May batas Sabi ng batas, okay? Bawal lumabas. Bawal lumabas. Bawal mag-congregate. Bawal magtipon-tipon. Okay? Dapat sinusunod yun The main logic, the main reason bakit may batas, para maging maayos tayo No? Yun nga lang, syempre, minsan nalulungkot tayo dahil yung minsan, may mga na-observe tayo na yung dapat na nagpapatupad ng batas ay sila ang bumabali or hindi sumusunod. No? Pero ganun pa man, hindi natin pwedeng gawing reason na dahil hindi nila sinunod ang batas, ay tayo wag na rin sumunod. Hindi po, wag pong ganun, okay? Sabihin mo nga kasi sa harap mo, wag ganun, okay? Wag ganun. Okay? We must obey the law. We must obey the government. Ayan pa, we must obey our leaders. We must obey our parents. O, di ba, sa mga anak, O, sino mga anak na nandyan? Tingnan mo ang tatay mo. Tango-tangoan mo. Nanay mo, kindat-kindatan mo. Sabihin mo sa kanya, I will obey you. Okay? I will obey you. So we must also obey obedience to the authority. Importante din yan, But you know what? No? Marami pang nasa listahan na kailangan na tayo nag-obey sa kanila. But you know what? Here's the thing. Above everything that requires our obedience, above all, listen to this. Are you ready? Above all, we must obey God. And we must obey God first. Above all. Okay? Above all. Wala nang pwede pang mas tataas pa sa ating Panginoong Diyos. In terms of obeying, in terms of following, in terms of submission, in terms of compliance. Ano ibig sabihin nun? Of course, sabi ko kanina, obey tayo sa batas. Merong batas dito sa lupa, Pero mas mataas dyan ang batas ng Diyos. Okay? And above all, ang susundin natin ay yung batas ng Diyos. Okay? Meron tayong mga parents. May batas din ang ating mga parents. Pero higit pa sa batas ng ating mga parents, ang batas ng Diyos, ang pinakamahalaga, pinaka-importante. Kaya yun ang susundin natin. No? Obey God even if it goes against the norm. Minsan kasi nagko-compromise tayo. Bakit? Kasi yun naman ang kasanayan. Yun ang norm Okay? Pero you know what? Hindi dapat ganun Dapat nag-obey talaga tayo sa Panginoon. Kahit na hindi yun ang norm. Kahit hindi yun ang nakaugalian na ng iba. Obey God even if it looks foolishness to others. Okay? Kahit na sa tingin mo, parang ang corny mo. Okay? Parang kahit na sa tingin ng iba, parang ang KJ mo. Ang KJ naman ito, para isang hit-hit lang. Wala naman mawawala. Anong mawawala? Anong wala? Obey God. Okay? Obey God because it is our responsibility. Kapatid, if you're looking at yourself as a follower of God, a disciple of Jesus Christ, the more that we must obey God. Because it is our responsibility, It is our responsibility
bilang tao, bilang Kristiyano, bilang tagasunod sa Panginoon. Kapatid, minsan kino-complicate lang natin ang buhay. But you know what? It can be easy. No? I-prioritize lang natin ang Panginoon. Look at your priorities in life. Okay? Hindi yan sa kung saan ka masaya. Doon ka. No? Sometimes God would lead you into a very difficult situation. Like yung nangyari kay Noah, do you think in the difficult situation, ang hirap nun. Ha? Ang hirap mag-obey during that time. Ikaw lang ang gagawa. Ang mga kapitbahay mo, pwede kang pagtawanan. No? Paano ka magtatabas ng mga puno? Nakakapagod yun. Magtatrabaho ka more or less 100 years, pambihira. Tapos 500 years old ka na. But you know what? Hindi naman nag-promise kasi ang Panginoon na we will be living in a bed of roses. No? At lagi may nagsuserve sa atin, may mga katulong kami, mga servant. Kaya hindi naman ganun palagi ang buhay sa pagsunod natin sa Panginoon. But we're going to obey God. For as long as it takes, because it is our responsibility. Because you know what? Because we love Him. Because we want to worship Him. Because we want to prioritize Him. So let me encourage everyone as we reflect on this story of Noah, of the lessons in life of Noah. May our lives be an example of obedience in faith. Okay? Na kahit pa parang di ka sigurado kung saan papunta yun, ano yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. But you know in your heart, based on the Word of God, it is the right thing to do. Do it, mga kapatid. No? Even na sa tingin mo mukhang mahirap, just do it. No? Bakit? Di ka na maiiwanan ng Panginoon. In fact, kung pagbabasehan nga natin, si God mismo bibigay ng mga details how can you accomplish those things. Siya mag-guide sa iyo, in other words. Siya magbibigay sa inyo ng kalakasan. God sustained Noah for 100 years sa construction. And, God will sustain us. God will sustain you to accomplish what He wants in your life, mga kapatid. And sana, yan ang maging encouragement natin sa araw na ito. So, tingnan mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, starting today, we're going to obey God in faith. Okay? Tingnan mo sa kanan mo, sa kaliwa mo, sa likod, sa harap. Tell that person, starting today, we're going to obey God in faith. Let us pray. Lord, help us to be an obedient person. Help us, Lord God, to have an obedient heart. That even in this world, Lord God, it is full of compromise. Help us, Lord, to stand up to what is right according to your plans, according to your will. At nawa, Panginoon, magkaroon kami ng lakas ng loob na ipakita ang aming pagsunod sa iyo, higit pa sa kahit ano pa man o kahit sino pa man, dahil nasa iyo po ang katuwiran, nasa iyo ang righteousness. At nawa, Panginoon, sa buhay namin ay maging halimbawa ang pagkilos namin, pananalita namin, at pangsunod namin sa iyo, sa iyong kagustuhan sa aming buhay. At patawarin niyo rin kami, Panginoon, sa mga maraming pagkakataon na nagkaroon kami ng rebelling pag-iisip, matigas na puso, matigas na ulo, at we keep on disobeying you. Gumagawa kami ng sarili naming diskarte, sarili naming kaparaanan, at malayo sa iyo, Panginoon. Lord, ito po ay gusto namin tanggalin sa buhay namin. At ito po ay gusto namin palitan ng aming commitment na kami po ay magbabago at matutunan namin ang pagsunod sa lahat ng kagustuhan mo sa buhay namin. Dahil alam namin hindi mo po kami ipapahamak at hindi mo kami pababayaan. In fact, Lord God, we are encouraged by the story of Noah that even, Lord God, he obeyed na parang wala siyang idea kung ano yung sinusunod niya, but still, Lord God, you're the one who put details in those commands, details in those yung pinag-uutos mo sa kanya, Panginoon, para hindi maging malabo, para hindi siya magkamali. And sana, Panginoon, sa buhay din namin, Panginoon,
maramdaman namin yung paggabay mo sa amin, Panginoon, na hindi rin kami nagkakamali. At nawa, Panginoon, ang pamumuhay namin ay patuloy na maging mabuting example sa aming pamilya, sa ibang taong nakakasalamuhan namin, even in social media, kung saan doon ang exposure ng karamihan sa amin ngayon because of the lockdown. Nawa, Panginoon, makitaan pa rin kami ng pagsunod sa iyo. And may our lives be a pleasing sacrifice to you, O God. Gamitin niyo po, Panginoon, ang bawat isa maging magandang ehemplo at magandang encouragement at maging pagpapala sa lahat ng tao, Panginoon, na nakakasalamuhan namin. Ito pong aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So mga kapatid, once again, let me just encourage you to obey God in faith. And as we obey Him, may God continue to bless us and guide us along the way, even in very difficult situations in life. God bless you all. Stay safe and stay healthy.